Aba naman James, baka mamaya niyan makita pa tayo ni Donna, naliligo pa si Donna. Matagal maligo yon, Leslie. Pero baka makahalata na siya tungkol sa ating dalawa. Ako ang bahala, Leslie, walang mapapansin si Donna, itago niyo ako sa pangalang Leslie. Taga rito ako sa Paco, Manila. Ang kwento na nais kong ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa akin at sa boyfriend ng best friend ko na si Donna. Magkasama kami ni Donna sa trabaho bilang isang sales lady sa mall. Mabait si Donna, maganda, sexy, mataas. At hindi ito madamot, masasabi ko naman na hindi ako magpapahuli sa kanya. Tangkad din ako, maputi, makinis. Malalaki ang harap at maganda ang hubog ng aking likuran. Ngunit kaming dalawa ni Donna ay hindi magkasampalad. Si Donna ay may steady na boyfriend na nasa Korea long distance. Ako naman nakakailang boyfriend na, pero walang ginawa kundi sakta ng loob ko. Hindi ko matagpuan ang kasiyahan. Nakikitira din ako sa bahay nila Donna. Mag-isa lang kasi itong anak. At ang bahay na tinitirhan niya ay minana niya pa sa kanyang mga magulang. May ilang silid iyon na pinauupahan niya sa ilan pa naming mga kasama. Ako naman ay ganun din, umuupa na lang ako kay Donna, pero sa sobrang bait ng best friend ko ay madalas hindi niya tinatanggap ang bayad ko. Ilang beses ko nang nakita si BG sa video call, ang boyfriend niya na si James. Isang araw ay masayang-masayang ibinalita sa akin ni Donna na uuwi daw ito ng Pilipinas. Pagkalipas nga lang ng halos 2 linggo umuwi ng Pilipinas, si James isinama pa ako ni Donna na sinundo ito sa airport at isinama din ako ni Donna na isama siya ni James papunta sa pamilya nito sa Cavite. Inggit na inggit ako kay Donna nung mga time na yon. Bakit kasi parang ang espesyal nito, samantalang alam ko sa sarili kong nakahihigit na kayo kay Donna sa maraming bagay. O baka sadya lang na inggitera. Ako mabait, si James. Maalaga kay Donna at napakagwapo pala nito, bagay na bagay silang dalawa. Pero sa tingin, mas bagay kami, 2 araw kami nagstay sa Cavite at pagkatapos ay sumama rin si James sa amin na bumalik ng Paco. May isang bakanteng silid sa bahay ni Donna at dun din siya mag-i-stay. Pero nang dumating kami sa Paco, ay sa silid ni Donna tumuloy si James, doon na sila. Araw-araw gigil na gigil. Ako sa part na ang saya-saya nila, samantalang ako ay bokya na naman, may mga manliligaw ako. Pero wala akong matipuhan dahil ayoko rin namang masaktan uli. Hanggang isang araw ay nagkaroon ako ng pagkakataon na landiin si James. Nasa ospital kasi ang tiyahin ni Donna at nagpaalam ito sa akin na magbabantay daw siya sa tiyahin niya sa ospital. Ibinili nito sa akin si James na kung maaari ay ipagluto ko at bakanin, masayang-masaya ako noon. Hindi ko rin naman sukat akalain na may katugon din pala ang paghanga ko para kay James.